Kumusta mga tasaliksik? Sa ilalim ng katahimikan ng dagat ay may mga lihim na matagal nang nakatago. Mga kwento ng sinaunang sibilisasyon, nilalang na tila galing sa panaginip o bangungot, at kayamanang ikinubli ng panahon. Kaya mula sa multo sa kalaliman na may kakaibang anyo at kasaysayan na tulad ng ghost shark na tila hinugot mula sa ibang mundo, hanggang sa misteryosong bahagi ng karagatan kung saan naglaho ang daan-daang tao gaya ng Bermuda Triangle na hanggang ngayon ay ayaw pa ring magsalita ng katotohanan. Ay pag-usapan natin ang 10 nakakakilabot at hindi malilimutang bagay na natuklasan sa ilalim ng karagatan. Kaya kung handa ka na, simulan na natin. Number 10. Multo sa kalaliman ang ghost shark. Sa pinakailalim ng karagatan, kung saan hindi na umaabot ang liwanag ng araw at tila isang ibang mundo na ang naghihintay, isang nilalang ang tila nabuhay mula sa bangungot, ang tinaguriang ghost shark. Hindi ito basta-basta lamang pating, kundi isang sinaunang hayop na mas matanda pa kaysa sa mga dinosaur. Lumalangoy sa kailaliman ng dagat sa loob ng daan-daang milyong years. Sa unang tingin, akalaing multo ito. Pale ang palat, translucent at may mga matang tila walang kaluluwa. Pero ang pinaka-nakakagulat sa lahat ay ang kakaibang bahagi ng katawan nito. Isang retractable sex organ sa ulo. Parang alien, pero totoo. Na-capture sa camera noong 2016 malapit sa California at Hawaii. Ang ghost shark ay may kakaibang kilos. Tila lumulutang sa tubig gamit ang malapakpak nitong paliktik habang tahimik na nanghuhuli ng isda at crustaceans. Ang presensya nito ay isang buhay na paalala ng matinding evolusyon sa ilalim ng dagat. Isa itong nilalang na hindi lang kakaiba sa anyo, kundi pati na rin sa kahulugan na marami pang hindi natutuklasan sa kailaliman ng ating mundo. Kaya't sa tuwing maririnig mo ang tungkol sa mga multo, alalahanin mong may isang tunay na ghost na gumagala sa ilalim ng dagat. Tahimik pero mapanganib, naghihintay sa mga hindi pa handang harapin ang katotohanan ng dagat. Number 9. Bangin ng mundo, ang Mariana Trench. Kung ang outer space ay may tinataguri ang final frontier, may sarili rin tayong bersyon dito sa mundo, ang Mariana Trench, ang pinakamalalim na bahagi ng karagatan. Umaabot ito ng halos 11 kilometers pababa sa kailaliman. Isang lugar na walang liwanag, may pressure na higit 1,000 times kaysa sa nararanasan natin sa lupa, at punong-puno na mga nilalang na tila galing sa sci-fi horror movie. Dito, ang mga underwater drones ay nakakuha ng mga kakaibang nilalang. May mga bioluminescent na isda, mga squid na may mahabang tentacles, at ang kilabot na snailfish na kayang mabuhay sa pressure na literal na dinudurog ang karamihan ng mga bagay. Pero hindi lang hayop ang kahindik-hindik sa lugar na ito. Maging ang mga bakas ng tao ay nandoon na rin. Microplastics na nagpapatunay na kahit ang pinakailalim ng mundo ay naaabot na ng polusyon. Nakagugulat, nakakabahala, pero sabay rin itong pinapakita kung gaano katatag at kahanga-hanga ang kalikasan. Sa lugar na akala natin ay walang buhay, may mga nilalang na patuloy na lumalaban. Ang Mariana Trench ay hindi lang simpleng hukay sa ilalim ng dagat. Isa itong misteryosong kaharian, puno ng panganib at huwaga na handa lang buksan ang mga sikreto nito sa mga pinakamatapang na tagasaliksik. Number 8. Nakatagong syudad sa ilalim ng dagat. Sa baybayin ng Tamil Nadu sa India, natuklasan ng mga underwater drone ang nakakagulat na ebidensya ng isang nawawalang lungsod sa ilalim ng dagat. Matagal ng kwento sa mga lokal ang tungkol sa 7 templo, pero isa lang ang makikita sa lupa, ang Shore Templo. Noong tumama ang matinding tsunami noong 2004, pansamantalang umurong ang tubig at lumitaw ang mga misteryosong bato at ukit sa ilalim ng dagat. Mula noon, sinimulan ng mga eksperto ang masusing pagsisiyasat, at ang mga natuklasan nila ay tila kumpirmasyon sa alamat. May tunay na mga templo nga sa ilalim ng karagatan. Ang mga drone ay nakakuha ng malinaw na imahe ng mga bato
haligi at disenyo na kaparehong-kapareho ng mga templong nasa lupa. Ang tanong, paano ito napunta sa ilalim ng dagat? Posible bang nilamon ito ng isang malawakang sakuna gaya ng lindol o tsunami? O may mas malalim pa bang dahilan? Ang mga naiwang bakas sa ilalim ng tubig ay tila mga piraso ng kasaysayang nais magpahiwatig, pero patuloy pa ring tahimik. Habang lalong lumalalim ang pagsisiyasat, mas maraming tanong ang lumilitaw kaysa sagot. Isang klasikong tanda ng misteryo na nais lamang ng karagatan na manatiling lihim. Number 7. Gintong Barko ng San Jose. Noong 2015, isang nakamamanghang balita ang yumanig sa mundo ng mga historiador at treasure hunters. Natagpuan na ang barkong San Jose sa ilalim ng dagat sa baybayin ng Colombia. Isa itong lumang galeo ng mga Kastila na lumubog noon pang year 1708 matapos salakayin ng mga British warships. Ayon sa ulat, may laman itong ginto, pilak at emeralds na tinatayang nagkakahalaga ng $17 billion. Ngunit sa halip na matuwa ang lahat, nagsimula ang isang matinding bangayan kung sino nga ba ang tunay na may-ari ng kayamanan. Ang Colombia ba? O ang Spain? Ang barko ng San Jose ay hindi lang basta kwento ng yaman, kundi kwento rin ng politika, kasaysayan at karapatang pantao. Sa ilalim ng dagat ay hindi lang yaman ang naiwang nakabaon, kundi mga kaluluwang saksi sa isang madugong digmaan. Habang patuloy ang legal na laban para sa pag-aari ng kayamanan, mas lalong nagiging matingkad ang katotohanan na ang ilalim ng karagatan ay hindi lamang lugar ng kababalaghan, kundi tahanan ng mga kwento ng kasaysayan na handang magpaalala sa atin ng mga sigalot ng nakaraan. Sa dulo, baka hindi lang kayamanan ang tunay na kayamanang iniwan ng barko, kundi ang mga tanong na dala-dala nito. Number 6. Malalim na balon ng kamatayan. Sa unang tingin, parang simpleng bukal lang ang Jacob's Well sa Texas. Maliwanag ang tubig, presko ang paligid, at tila perpektong lugar para sa isang tahimik na paglangoy. Ngunit sa ilalim ng katahimikang iyon, ay nakatago ang isa sa mga pinakamapanganib na underwater cave system sa buong mundo. Ang bukal na ito ay bumababa ng higit 30 meters, na naglalaman ng masisikip at madilim na tunnels kung saan maraming divers na ang nawala at hindi na muling nakita. Para sa mga bihasang maninisid, ito ay isang hamon. Para sa iba, ito ay isang patibong na hindi nila inaasahan. Gamit ang underwater drones, na ipakita ang kasindak-sindak na hitsura ng loob nito. Mga madidilim na daanan na tila walang katapusan. May ilan pang bahagi na bigla na lang nagtatapos sa matitinding dead ends. May mga bahagi rin na halos hindi na magkasya ang tao sa sikip, kaya't kahit isang maling liko lang ay maaaring ikapahamak mo na. Kaya kahit mukhang mapayapa ito sa labas, ang Jacob's Well ay isang paalala na hindi lahat ng maganda ay ligtas. Isa itong natural na bangin ng misteryo na hanggang ngayon ay patuloy pang kinikilala bilang isang death trap na bumabalot sa mga matatapang na naghahanap ng sagot sa ilalim ng tubig. Number 5. Mga higanteng tubong lumalabas sa dagat. Malalim sa ilalim ng karagatan, malapit sa baybayin ng Ecuador, isang kahindik-hindik at kamanghamanghang tanawin ang natuklasan. Mga higanteng hydrothermal chimneys o mga parang tubo na umaabot ng hanggang 50 feet ang taas. Sa halip na mula sa itaas pababa, ang mga tubong ito ay umaangat mula sa sahig ng dagat, tila mga higanteng haliging gumagawa ng sarili nilang ulap. Ang init na lumalabas mula sa mga ito ay mula pa sa kailaliman ng krus ng mundo. At sa kabila ng nakapapasong temperatura, may mga nilalang pa ring naninirahan dito. Mga isda, tube worms, at mollusks na kayang mabuhay sa init at pressure na imposibleng kayanin ng tao. Ang mga chimneys na ito ay hindi lang simpleng tanawin. Isa rin itong siyentipikong kababalaghan. Sa paligid nito ay nabubuo ang kakaibang ecosystem. May mga hayop na hindi kailanman nakita sa ibang bahagi ng mundo.
Parang ibang planeta ang lugar na ito. Punong-puno ng tanong. Paano nabubuhay ang mga ito? May kaugnayan ba ito sa pinagmulan ng buhay sa Earth? O baka may katulad din ito sa mga planeta sa labas ng solar system? Isa itong paalala na kahit sa pinaka-imposibleng lugar, may buhay. At sa ilalim ng dagat, ang mga sikreto ng kalikasan ay tila mas marami pa kaysa sa ating akala. Number 4. Daliring yelo ng kamatayan. Isang kakaibang kababalaghan ang natuklasan sa nagyayelong tubig ng Antarctica, ang tinatawag na Ice Finger of Death. Isa itong natural na pangyayari kung saan ang napakalamig at maalat na tubig mula sa yelo sa ibabaw ay bumabagsak pababa at nagyayelo ang lahat ng madaanan nito. Para itong daliri ng yelo na dahan-dahang lumalapit sa mga nilalang sa dagat at kapag natamaan sila, ay instant silang nagyayelo sa lugar kung saan sila nahuli. Para itong silent killer sa ilalim ng tubig, walang tunog, walang babala, pero siguradong kamatayan ang dala. Naipakita sa video ng underwater drones kung paano unti-unting bumababa ang tila kumikislap na yelong ito habang nilalamig ang paligid. Makikita mong natitigilan ang mga starfish at sea urchins habang tinatamaan sila ng malamig na braso ng kamatayan. Hindi ito kathang-isip, kundi tunay na likas na puwersang kayang bumago sa paligid sa isang iglang. Sa kabila ng kagandahan nito, sa lente ng kamera, ang Brinicle na ito ay isang paalala na may mga puwersa sa kalikasan na hindi natin kayang kontrolin at mas mainam dahangaan mula sa malayo. Number 3. Nakatagong palasyo ni Cleopatra. Akala ng lahat, ang palasyo ni Cleopatra ay tuluyan ng nilamon ng kasaysayan, isang alamat na lang sa mga aklat. Pero noong dekada 90, natagpuan sa ilalim ng dagat malapit sa baybayin ng Alexandria sa Egypt ang mga labi ng isang sinaunang kaharian. Mga underwater archaeologists ang nakadiskubre ng malalaking halibi, estatwa ng mga Diyos at pharaoh, pati mga mosaiko at alahas na kumikinang pa rin kahit matagal nang nakalubog sa dagat. Tila isang tagpo mula sa panaginip, isang sulyap sa nawawalang imperyo ng isang reyna na minsang naghari sa kasaysayan. Ayon sa mga eksperto, lumubog ang palasyo dahil sa malalakas na lindol at tsunami noong year 365 CE. Ngayon, ang mga estatwa na dati nakatindig sa mga hardin ng palasyo ay nakahandusay sa ilalim ng dagat, parang sining na kinulong ng panahon. Isa itong nakakaantig na paalala na kahit ang pinakamakapangyarihang sibilisasyon ay kayang pawiin ng kalikasan sa isang iglap. Sa likod ng misteryosong katahimikan ng dagat, nananatili ang palasyo ni Cleopatra, hindi bilang alamat, kundi bilang tahimik na saksi ng isang panahon ng karangyaan, trahedya at kapangyarihan. Number 2. Kalsadang bato sa ilalim ng dagat. Noong year 1968, 3 divers ang nakatuklas ng isang kakaibang tanawin sa ilalim ng dagat sa Bimini Islands, Caribbean. Isang tila perpektong daan na gawa sa malalaking bato na maayos ang pagkakaayos. Tinawag nila itong Bimini Road. Ang tanong, gawa ba ito ng kalikasan o may kamay ng sinaunang tao na hindi pa natin kilala? Sa haba nitong 13 feet at sa linya ng pagkakahanay ng mga batong tila masyadong eksakto, hindi maiwasang isipin ng ilan na baka ito ay bakas ng isang nawawalang sibilisasyon. Ang iba pa nga'y nauugnay ito sa alamat ng Atlantis. Bagamat may mga nagsasabing natural formation lang ito, maraming eksperto pa rin ang hindi kumbinsido. Ang hugis, sukat at pagkakaposisyon ng bawat bato ay tila masyadong sinadya. Hanggang ngayon, wala pa ring malinaw na sagot kung paano at bakit ito nabuo. Isa lang ang malinaw, ang ilalim ng dagat ay may mga kwento na hindi pa rin natin ganap na nauunawaan. Sa bawat pagtuklas tulad ng Bimini Road, lalong lumalawak ang misteryong bumabalot sa kasaysayan ng mundo at nag-iiwan sa atin ng tanong, gaano karaming kabiasnan ang nawala na di natin kailanman makikilala. Number 1. Misteryo ng Bermuda Triangle.
Walang ibang lugar sa karagatan ang kasing kilabot at kasing misteryoso ng Bermuda Triangle. Sa pagitan ng Miami, Bermuda at Puerto Rico ay isang bahagi ng dagat na naging kilala sa mga biglaang pagkawala ng mga barko, eroplano at mga tao. Isa sa pinakatanyag ay ang Flight 19, 5 eroplano ng US Navy na naglaho noong year 1945, walang iniwang bakas. Mula noon, ang Bermuda Triangle ay naging simbolo ng mga hindi maipaliwanag na pangyayari sa karagatan at patuloy na binabalikan ng mga mananaliksik. Pilit inaalam kung anong sikretong itinatago nito. Sa tulong ng underwater drones, may mga bagong natuklasan sa ilalim ng misteryosong bahagi ng dagat. May mga istrukturang parang bahagi ng lumang lungsod, hindi minarkahan sa mapa, at walang paliwanag kung paano ito naroon. May mga bahagi rin ng seafloor na perpektong patag, tila ba nilikha ng isang matalinong puwersa. May mga nagsasabi na ito raw ay gawa ng underwater vortex o energy field, habang ang iba'y hindi isinasantabi ang posibilidad ng extraterrestrial involvement. Hanggang ngayon, ang Bermuda Triangle ay nananatiling isang palaisipan, isang lugar sa mundo na pinipiling manahimik, habang unti-unting nilalamon ang mga sumubok pumasok sa kanyang teritoryo.